sa ombudsman eh, pero doon, kayang patagalin. Kaya hindi lumalabas. Sayang. Sayang po ang bansa natin. Sabi ko, kung walang kikilos, wala namang mangyayari. Pero kung tayo reklamo, Bakit yung ating district para sa mga Sambersosa? Kung may magtatanong tayo ito. Yung mga taga-Quinta Market nag-iiyakan daw dahil mula nung nabenta, nagmahal ang renta. Kaya ano ba nangyari doon? Anong sabi ng mga vendors? sabi ng mga vendors, simula nang binenta yan sa private firm at pinahawak yan doon. Market like yata yung pangalan. Pinagtaasan na yung renta. Pati mga tax nila nagtaasan. Magkano lang daw ang kinikita nila, pa piso-piso, 2 piso, 10 piso bawat item. Pag kinuha mo yun, wala na. Habang nag-iikot ako doon, nakausap ko yung vendor. 50 years na ho siya. Buti na lang daw napag-aral na napagtapos na yung mga anak niya. Kung hindi, siguro bangkarote na siya. Sabi niya, Sam, tignan mo to, sarado lahat. Nung panahon ko, punong-punutan ng mga tindahan. Ngayon, ang daming sarado. Hindi na ako kaya. Hindi lang sa Quinta Market yan, pati sa Divisoria. Dati 20 pesos per square meter. Ngayon, 400 na per square meter. Yung iba, 500 per square meter. Paano mo yung kakayanin yan? Ako po yung negosyante, ako yung vendor. Alam ko po ang hirap, ang overhead expense na tinatawag. Nasa ano yan, nasa renta. Dapat nga mas tinutulungan mo, dapat nga may subsidiya pa yan. Dapat nga yung mga lumalaban ng patas, mga nagsusumikap, yan ang tulungan mo. Hindi yung mga walang ginagawa. Kailangan sila nga mismo yung kakampi mo eh. Ako po bilang vendor, bilang negosyante, yan po yung prioridad ko. Bigyan sila ng pwesto na permanente. Huwag silang ibenta, murahan ang mga renta at i-develop pagandahin yung mga lugar. Kasi binenta na nga, hindi pa maganda. Pag pupunta yung mga tao dyan, hindi pupunta na lang sila sa iba. Okay. Ang district Pero system magtatanong